Pag itong recipe na to na-try nyo, tapos feeling nyo hindi naman kalasa nung sa Jayco, balikan nyo tong video na to tapos awayin nyo ko ha. Kasi ako, confident talaga ako na kalasa siya ng strawberry cream sa Jayco. Kaya huwag na nating patagalin yan. At simulan na natin. Dito nagbabalat nga ako ng patatas. Hindi naman kailangan natin ng madami pero dinamihan ko na yung paglalaga kasi gagamitin ko din mamaya. So ganito yon. Pwede kayong maglagay ng mashed potato. Pwede ding hindi nang wala kayong babaguhin sa recipe. Diba? So after lumambot ng patatas natin, diniring ko na yan. Tinaktak ko para siguradong dry na. Sinalin ko sa isang container and then imamash ko na. Gumagamit ako ng immersion blender pero pwede nyo naman siyang i-mash na lang gamit ang tinidor or kahit ano. Pagkatapos niya, papalamigin ko lang konti and then magtitimpla na tayo. Dito, meron akong 240 ml ng water, ice yun. Pero pag natunaw yun, syempre water pa din. 240 ml ng milk, full cream milk yung ginagamit ko. 2 pirasong large na itlog. And then, 50 grams ng ating mashed potato, 20 grams ng yeast, 60 grams ng powdered milk, then 1 kilo ng bread flour. Imimix ko lang yan, mga around 5 to 7 minutes, basta nabuo na siya. And nakita kong tunaw na yung sugar natin and meron na siyang at least 40 to 50% na gluten development. Then, tsaka ko na ilalagay yung ating 70 grams ng butter, 12 grams ng salt, iodized yung ginagamit ko para mabilis ng matunaw. And then, imimix natin yung dough hanggang sa kuminis na siya. Dito sa mixer ko, around mga 8 minutes pa after nung nauna nating pagmimix. Kapag ganyan na yung texture niyan, makinis na. So, ipoportion na natin yan. Kada putol ko nga ng donut ay merong 35 grams each. So, magtatanong kayo bakit tayo naglagay ng mashed potato para lang siguradong malambot na malambot yung magagawa nating breads. Kahit donut yan, mas mapoprolong yung pagiging malambot niya. So, after kong maportion yan, binibilog ko na. And then, rest for 15 minutes. Habang nagre-rest tayo niyan, so gagawa na tayo ng ating custard, yung ating pang-filling. Dire-diretso talaga to kasi sinasabay ko lang yung pagbibideo dun sa paggawa ko ng mga paninda. So, doon naglagay ako ng 120 grams ng egg yolks. Tinitimbang ko lang talaga yon pero pagka per piece yung ginagamit yung itlog, so kailangan natin ng 6 na egg yolks mula sa large na itlog. So, yung mineasure ko kanina is 200 grams ng white sugar, 5 grams ng salt, and 80 grams ng cornstarch. Hinalo ko lang yan dun sa egg yolks and then maglalagay na tayo ng 730 ml ng full cream milk. Pwede din naman ng evaporated milk. Pero alam nyo ba, mas nakakamura na kayo ngayon sa per carton ang binibili nyo na milk, full cream milk compared dun sa mga lata-lata. So nilagay ko lang dun yung cornstarch, yung sugar, yung salt, hinalo ko, nilagyan ko muna ng kaunting milk. Then, nung dilute na siya, tsaka ako na binuhos yung rest ng ating milk. Sinalang ko yan sa mahinang apoy. So, maglalapot yan. Pero wag nyo kagad munang aahunin. Intayin nyo siyang maging smooth and glossy bago nyo tigilan yung pagluluto para siguradong lutong-luto na yung cornstarch. Sinaling ko sa isang container sa malapad para mabilis lumamig. Then, tinakpan ko yan ng cling wrap na nagtouch dun sa surface para hindi siya mag-form ng skin. Tinabi ko yon para lumamig and then after 15 minutes na pagre-rest ng ating dough, binibilog ko lang siya ulit and then fina-flat ko lang siya ng konti. Yung pan natin ay may grease ng shortening para hindi siya dumikit once na alsado na and sobrang lambot na. Papaalsahin natin to sa loob ng 1 oras hanggang 1.5 oras or lumaki siya up to mga 70%. Hindi natin to pinapaalsa ng masyado kasi pagka sobrang alsado na and then pinirito natin, dun siya nangungulubot and sumisip-sip ng mantika. Nagpainit na nga ako dito ng mantika pang prito natin. Ang ginagamit ko is yung Crisp Fry ng High Caps Marketing Corporation. Frying fats talaga siya. Nagiging effective ang frying fats o frying oil kapag ka deep fried. Kapag ka mababaw lang yung mantika mo and nagpiprito ka lang ng katulad nito, donut, hindi rin siya effective masyado. So, pagka magpiprito kayo, lalo na ng mga donut,
kailangan yon deep fry para mas maganda talaga yung pagkakaprito. Mababawi nyo yon kasi mababa ang smoke point ng mga frying fats compared dun sa mga regular oil na pangprito natin. So, mas matagal nyo siyang magagamit. And hindi kagad siya nakakasunog ng kahit ano pang piniprito niya. 59 pieces ng donut ang kinalabasan dun sa 1 kilo nating tinimpla. So ang gagawin nyo, i-add nyo lahat yung ingredients, yung by grams, then divide nyo sa 35, makikita nyo na ganun talaga yung kakalabasan niya or higit. After nating maprito yung mga donuts, papalamigin natin yan syempre. Then yung ating custard ay malamig na rin. Ang nalasahan ko kasi dun sa mga filling ng Jayco is pastry cream. So ang pastry cream ay combination ng custard and whipping cream. So dito gumamit ako ng Magic Whisk, 200 grams, and then minix ko yun hanggang ma-break na yung mga paste. After nun, nag-add ako ng 100 ml ng milk. Then, minix ko yan hanggang mag-volume. After nyan, so ilalagay na natin yung malamig na nating custard. Ifo-fold na natin siya. Imimix ko yan hanggang maging smooth. Pero para mas maging smooth to, pwede nyong imix na separately yung ating custard, then combined na lang. Para maging strawberry flavor siya, maglalagay ako dito ng 1 teaspoon to 1 1/2 teaspoon ng strawberry emalco. Ang sarap nito, ito lang yung strawberry flavoring na meron tang ng strawberry sa dulo. May asim siya ng kaunti and talagang concentrated, kaya kahit konti lang ang ilagay mo, makulay na and malasa na talaga. After natin yung makombine, mahalo natin and maging smooth na, ganito yung texture niyan. Diba ang ganda? Pwede mo rin tong gamitin sa cake pang filling kung bet mo. Ilalagay ko na yan sa piping bag para mas madali na tayong makapagpalaman. So dito yung mga malalamig na nating donut, bubutasan ko lang. Meron ako ditong tip na pang filling. Binili ko to sa Baking and Home Depot, pero tinatamad ako kasi mas matagal yan. So ito na lang yung gagamitin kong pangbutas sa kanya. Mas nadadalian kasi ako pag tinutusok ko na lang siya tapos pinapiping bag ko na lang. Mas mabilis yung buga ng filling. So yan, papalaman na natin yan lahat. Yung filling na ginawa natin ay kasya para sa 60 pieces ng donut. Kung itatanong nyo kung kailangan to ng chilled, pwede to sa room temperature nang hindi natutunaw yung ating filling. Masarap to, promise. Para naman dun sa ating topping, so magi-slice ako dito ng maliliit lang, maninipis lang para mas mabilis matunaw ng 600 grams ng white chocolate. Every 30 seconds, inaahon ko yan dun sa microwave, then halo hanggang sa halos matunaw na siya lahat. Nag-a-add ako ng oil, then para maging strawberry flavor yung ating white chocolate, nag-add ulit ako ng mga nasa 1 teaspoon ng strawberry emalco. Huwag kayong mag-alala, hindi magi-split yan. Ang siste, first time kong gagamitin tong brand ng white chocolate na to. So, ang nangyari, hindi ko siya napaghandaan na ganun pala siya kabilis mag-set agad-agad. Napansin ko na lang, after kong mag-dip, hala, ay nanigas na kagad siya, hindi ko pa tapos i-dip yung iba. So anyways, maganda naman siya, okay lang din naman siya. Kaya lang, nag-struggle kasi ako since lalagyan natin to pa ng paswirl sa ibabaw. Medyo dumudulas na yung white chocolate na ipang-swirl natin kasi nga set na yung pink. So yan, dip lang natin yan. Madali lang naman to, promise. Pwede rin kayo mag-double boiler kung wala kayong microwave pantunaw ng chocolate. So ang ginawa ko lang, nagtunaw pa ako ng kaunti pang white chocolate. Pwede naman kayong bumawas dun sa nauna nyong itunaw bago nyo add ng emalco. Pero ako nagtunaw na ako ng separately. Kung nakikita nyo yan, parang walang sa pulso yung pagpapipe ko, pero hindi. Dumudulas talaga siya. Since napansin ko nga nung una na napakabilis niya mag-set, ang kinakabahan ako, baka tumigas na siya doon sa piping bag agad-agad. So, ang ginawa ko, kahit melt ko pa lang sa kanya sa microwave, ay pinhype ko na agad. So, ganyan, luray-luray baga. Pero anyways, masarap pa rin naman yan. So, ang ginagawa ko kasi before, pinababayaan ko muna siyang lumamig ng kaunti bago ko siya i-pipe para medyo makunat-kunat na siya. So, anyways, masarap. Binibenta ko to for 25 pesos each, kaya ayun na nga mga kalutong tinapay. Sana'y nagustuhan niyo ating video for today. Magkita-kita tayo muli. Ito pong mali ang lutong tinapay. Bye-bye!